So magandang araw sa inyo mga idol, mga boss, no? Lalong-lalo na doon sa mga welders na nanonood at sa mga welders na first time mag-apply ng trabaho bilang isang welder, no? So itong video na ito ay para to sa inyo, no? So bago tayo magsimula, intro muna tayo. So, ang una nyo gagawin guys is ipasa nyo lahat yung mga papeles na kailangan, no? And then may evaluation, no? Tsaka interview, no? So, pag nakapasa na kayo doon sa evaluation or interview, isasalang na kayo sa trade test, no? So, ano nga ba yung mga itatanong or interview sa isang company pag nag-apply tayo? Una is yung ano guys, yung experience, saan kayo galing, ano yung mga scope of work nyo. So yan yung itatanong, no, sa evaluator or nag-i-interview, no. So ngayon kung wala kang experience, so kung may papayo ko sa iyo is mag-apply ka muna bilang isang welder helper, no. So para maka-gain ka ng experience. So mahirap kasi guys pag in-applyan mo is skilled welder tapos wala kang experience, no. So mahihirapan ka rin, no. So karamihan hindi talaga natatanggap, no. So base sa experience ko, ako dati naging fabricator ako, erector, no. So bago ako naging pole welder, no. So iba't ibang company mo na yung pinasukan ko, no, bago ako na sa piping, no. So ganyan yung ginawa ko dati, no. So nung nag-apply ako bilang isang welder, no, so na-reject din ako. May mga time din na hindi ako natanggap, no, kasi nga kulang ako sa karanasan, no. Ang ginawa ko is pumasok ako bilang isang erector, no. Habang nandun ako is inoobserbahan ko yung ginagawa ng mga welder, no. So nag-o-observe lang ako guys, no. So minsan nagpa-practice din ako pag may time ako, no, or hindi na busy yung mga kasama natin ng mga welder, no. So gumawa ka lang ng mga scrap. So yun ang pagpa-practice, ano, nyo. So nung medyo sa tingin ko na kaya ko na mag-apply, no, so nag-resign na ako, no. So nag-apply na ako bilang isang pole welder, no. So yun, sinorte naman ay natanggap tayo, no. So ganyan lang yung diskarte guys, no. So kung bago ka pa lang, no, kung wala ka pang experience, no, kasi mahirap po mag-apply pag walang experience, kasi yan yung unang hinahanap, local man or abroad, no. So experience talaga yung hinahanap, no. So kailangan talaga natin guys yung experience, no. So kung gusto mo talagang maging welder, so kung may kakilala ka na ano, mga subco, no, so pwede ka rin kumuha ng ano doon, pwede ka rin pumasok doon para magka-gain ka ng experience, no. Kahit anong trabaho yan guys, pag related sa trabaho natin, hotworks, fabricator, erector, yan, makakuha ka ng experience dyan, no. So pag bago pa lang tayo is wag muna tayong mamili ng trabaho, no. So wag muna tayong maghahanap ng malaking sahod, kasi nga wala pa tayong alam, no. Although may training na tayo, alam natin yung basic welding, no. So pagdating naman sa trade test is tagilid tayo, no. So ganyan lang, oh. Tsaka yung may papayo ko doon sa sa trade test naman, so kailangan lang talaga guys ng practice, no. So wala namang ibang sikreto dyan kundi sipag lang at tiyaga, no. So kahit helper ka,
welder helper. So okay lang yun, at least maka-gain tayo ng experience. So pag may experience na tayo, pwede na tayong umalis, no, mag-apply tayo sa iba, no, hanggang sa tuloy-tuloy na yung experience natin, no. So pag medyo mahaba na yung natin, work experience sa local, no, so kung sa palagay mo na kaya mo nang mag-apply sa abroad, no, so mag-upgrade ka na rin, no. So sa akin dati, share ko yung experience ko, no. So nung nag-apply ako abroad, so na-reject talaga ako, guys, kasi una is kulang ako sa experience, no. Tsaka yung kakayahan ko dati is isang process lang yung alam ko, no. So ang ginawa ko is nag-aral ako ng Tigno or Jitaw, no. So hindi rin natuloy yun kasi nalipat ako ng ibang project, no. So sa abroad kasi, guys, is kailangan halos lahat ng process alam mo, no. So yung stick, which is yung SMAW, and then ipkaw, no, MIG, so parehas lang yan, no, saka TIG. So alin man dyan sa na yan is may alam ka sa MIG tsaka kung gusto mo mag-abroad, no, so MIG tsaka ipkaw, no, kasi yan yung kadalasan na ginagamit sa mga malalaking fabrication, no, sa mga shipyard, sa mga fabrication na malalaki, no. So kasi tuloy-tuloy kasi yung niyan, guys, no, yung tira niya, no. So hindi katulad sa stick, pag na consume mo na yung isang electrode is mag-ano ka na naman, hihinto ka na naman, no. So samantala yung sa ipkaw is tuloy-tuloy hanggang sa maano yung joint, no, ma-pull weld, no. So madali lang naman yung MIG tsaka ipkaw, no, pag alam mo i-operate yung makina, no. So madali lang pag-aralan, no, yan, no. Kasi ako na subukan ko na yan nung nasa pabrika ako, no. So hindi naman sa mahirap, is mag-observe ka lang sa no, paano i-operate yung makina, paano magpalit ng filler. So yun lang naman yung mga basic niya, no. So pag nagdiretso ka apply ng abroad tapos wala kang experience, so dihado ka talaga, guys, no. Kasi una doon sa competition, no. So yung mga kakompetensya natin yan is mga ex-abroad na, so mahaba na yung mga experience, no. So yung kukunin talaga ng mga employer is yung may mga experience na, no. So wag kayong makipagsabayan dyan sa no, kasi malabo talaga kayong ma-select, no. So sa akin noon may 50 na nag-trade test, tapos yung kukunin lang is 5. Tapos yung kinuha doon yung mga no, mga legends na, no, sa welding, no. So swerte na lang kung makuha yung mga walang experience, pero sa ko pwede ka naman mag-abroad kahit at least yung kasi doon, guys, requirement at least 2 years experience, no. Pwede naman, pero yun nga lang, huwag ka lang mamili doon sa mga malalaking sahod, kasi yung kinukuha talaga doon is yung mga mahaba na yung mga experience, no. Pero kung baguhan ka pa lang, tsagaan mo muna yung baba lang na mga rate, no. Huwag ka munang mamili kasi wala ka pang gaanong experience, no. So yun lang, no, yung may papayo ko, no. So maraming salamat sa panonood, na idol mga boss, no. So sana ay may natutunan kayo sa ginawa natin na sa mga binigay kong payo at mga tips, no. So maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, tapos si Pinay Weld. Paalam.